Huling araw nito sa Baguio nang muling itong tumawag at tinatanong siya kung anong gusto niyang pasalubong. Kahit ano na lang, Gabriel. Turo niya habang nakatambay siya sa labas ng tindahan. Sabado ng hapon yun. Not specific? Wala naman. Hindi siya materialistic na tao, kaya wala talaga siyang maisip. Food. Narinig niya ang halakhak ni Gabriel mula sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba. Anong pagkain? Anything will do. Hayan ka na naman. Sambit ng binata. Wala akong maisip. Ikaw nang bahala. Okay, wait for me. Mahina siyang natawa. Bukas. Kinabukasan nga ay dumating ito dala ang mga pasalubong. Ang dami naman, Gabriel. Angal ni Cassandra. Sana konti lang. Pati ang kanyang ina ay mayroon din. Nasa labas sila ng tindahan na magtanong si Gabriel. Kailan mo ko sasagutin? Nabigla siya. Ang layo ng usapan nila kanina tapos biglang isisingit ito ang tanong na yun. Ha? Hindi agad nakasagot o nakapagsalita si Cassandra. Hindi ako nagmamadali, Cassandra. I just want to ask pero kung hindi ka pa handa, okay lang naman. I can wait a little longer. She said yes. Matagal na rin naman mula noong maligaw ito at talaga namang pinapakita nitong malinis ang hangarin sa kanya. Cass, pwede ka ba mamaya? Isang araw ay tanong ni Gabriel kay Cassandra. Inihatid siya nito sa pharmacy. Bakit? May pupuntahan kasi akong barangay mamaya ng hapon. Bibisita eh. Gusto ka lang makita. But if you're busy Sige, hapon naman to. Agad na lumiwanag ang mukha ni Gabriel na marinig ang kanyang sagot. Talaga? Oo, mamayang hapon. Sige, susunduin kita sa pharmacy. Hindi ba muna ako magbibihis man lang sa bahay? Nakakahiya naman kung... Okay lang naman na naka-uniform ka. Pero kung saan ka komportable, go ahead. Kung uuwi pa rin naman ako at pagbibihis, baka malit ka. Nag-aalangan, Anya. Natatakot na nga siya sa mga reaksyon ng mga tao kapag nakikita magkasama sila ng mayor. Para hindi siya karapat-dapat sa lalaki, kumuhugdan siya at titignan ng mga ito. Masaya naman ang kanilang pagsasama kahit na marami ang umiismid at nagtataas ng kilay. Okay lang yon. We can delay. They don't mind. Assurance ito sa kanya. Hindi na, diretso na tayo. Are you sure? Paninigurado pa ni Gabriel. Nakangiti siyang tumango dito para hindi nito mahalata na nag-aalanganin siya. Oo, sunduin mo na lang ako mamaya dito. Kinahapunan, hindi pa man siya nakakapag-out ay may pumara ng isang sasakyan sa tapat at bumaba ang driver ni Gabriel. Sundo mo ba yan, Cass? Tanong ng kasamahan niya. Tumango siya. May date kayo ni Mayor Gabriel? Intrigang tanong ng kasamahan sa trabaho. May bibisitahin daw siyang lugar eh. Sasama raw niya ako. Nagtinginan ang dalawa niyang kasama. Halata sa mga ito na naguhugas kunwari lang na tuwang-tuwa sa love life niya. Hanggang sa matapos ang trabaho niya ay panay ang tukso at tanong ng dalawa, pero siya ay hindi na komportable. Tuloy ay parang doble ang kanyang pagod paglabas ng pharmacy. Good evening, ma'am. Pinapasundo po kayo ni Mayor Gabriel. Tinanguan niya ang driver. Kilala naman niya ito dahil ilang beses na rin nitong nakasama si Gabriel kapag nabibisita sa kanya. Si Gabriel po. Nauna na. Sagot ng driver. Ipinatawag po saglit ni Gov. Susunod na lang daw po siya. Hindi po ba nakakahiya na mauuna ako sa mayor? Baka po magalit sa akin ng mga tao roon. Mahinang natawa ang driver. Bakit naman po sila magagalit, ma'am? Tsaka, naroon naman po ang team ni Mayor Cruz. Sila po muna makakasama mo habang wala pa po siya. Sumakay siya sa backseat. Bakit po pinapatawag ni Gov? Kunwaring tanong niya. Urgent meeting po. Hindi ko alam, ma'am.
Sagot nito bago umikot sa driver's seat at na makaupo ay dinugtong ang sinasabi kanina. Pero lagi naman pong ganoon. Kahit po nasa urgent meeting si Mayor ay talagang susunod kung ipinapatawag ni Governor. Ganoon po ba? Baka po kasi magkasama sila sa politika kaya ganoon. Siguro nga po. Malayo-malayo pala ang barangay na bibisitahin ni Gabriel kaya halos gabi na sila sa daan. Tapos ay bundok pa. Marami na ang tao na makarating siya kasama ang driver. Baka po gagabihin na ang gusto ni Mayor Gabriel kung pupunta siya noon. Tapos galing pa siya kay Gov. Masyadong malayo. Hindi naman po ugali ni Mayor na hindi pumunta kapag naka-oo na siya. Depende na lang po kung talagang emergency. Dito po tayo, ma'am. Narito po ang team. Sasunduin mo po siya? Umiling ang matandang driver. Hindi po. Siya na raw po ang bahala na magmaneho papunta dito. Samahan ko na lang daw po kayo dito at baka mainip kayo. Mahina siyang natawa. Okay lang po. Hihintayin ko siya. Pero halos 1 oras ay wala pa rin ang binata. Nagtataka na rin ang mga tao. Mabuti na lang at may ibang politiko na dumating at yun ang nagsalita. Naisip niyang tawagan na si Gabriel. Matagal bago ito sumagot. Gabriel, nasaan ka na? Tanong niya na sagutin nito ang tawag. Tumikim muna ito at bumuntong hininga bago niya narinig ang sagot. Pasensya na, Cassandra. Natagalan, pero nasa biyahe naman ako. Malapit na. Sige, I'll wait for you here. Pasensya na, baby. Urgent yung tawag ni Governor kanina, kaya... Tumingin siya sa labas ng silid kung saan naroon ang team. Marami pa rin namang tao. Okay lang, Gabriel. Ay, sana nagpapahinga ka na ngayon kung hindi kita pinilit na isama. Tapos ako pa ang na-late. May pagod sa boses ito. Sorry, baby. Dinaan na lang niya sa mahinang tawa ang pagod. Okay lang. Basta, ingat ka sa pagmamaneho mo. May mga bangin pa naman ang daraanan. Mamaya, magpamaneho na lang tayo kay Sir Tony pag uwi na tayo. Yes, baby. Malapit na ako. Nakakatuwa lang na talagang hinihintay ng mga tao si Gabriel kahit na mag-alas 9 na dumating. Kita ang saya at tuwa sa mga tao habang nakikipagkwentuhan dito. Giliw na giliw rito pati matatanda. At oo nga pala, yung request ninyo noong nakaraan? Malawak ang ngiti na sambit ni Gabriel ay kinahiya ng mga tao. Tinawag siya nito kaya kahit nahihiya ay nagtungo siya sa unahan. Si Cassandra Alcantara po, girlfriend ko. Tulad ng inaasahan, marami ang natuwa, pero marami din ang nagtaas ng kilay. May mga bulungan din siyang narinig. Akala ko pa naman artista o kaya modelo, no? Wika ng isang babae na nasa edad 30. Sumaugot ang kausap nito, nakakaismid. Kahit nahuli siyang nakatingin ay tuloy pa rin. Oo nga, mukhang tindera lang pala ang trip ni Mayor. Sayang naman, tumikim si Cassandra para ipaalam na naririnig niyang pag-uusap ng dalawa. Tumigil ang mga ito pero nakataas pa rin ang kilay at lumipat lamang ng pwesto para ituloy ang kwentuhan na siyang laman. Ayos ka lang, Sid? Tanong ni Gabriel na matapos ito makipagkwentuhan sa mga tao sa barangay ni iyon. Kasalukuyan na silang nasa biyahe pa uwi. Nasa backseat silang dalawa at driver nga nila si Sir Tony. Tumango siya. Medyo inaantok na nga lang. Kinabig ni Gabriel ang kanyang ulo para ihilig sa balikat nito. Sleep for a while. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Hinahaplos ito ang kanyang buhok at marahang kinintalan ng halik. Pasensya ka na, baby. Ani nito. Hindi na sana kita isinama. Hindi ko kasi alam na magkakaroon ng... It's okay, Gabriel. That's your job. Okay na sa akin na samahan ka sa mga ganitong lakad mo. Thank you. But for the upcoming elections, I think medyo,
medyo busy. And bumangon siya sa pagkakahilig sa balikat ito bago binigyan ng malambing ng ngiting kasintahan. Gabriel, hey, I understand. Ano ka ba? Malapit na nga namang eleksyon at magiging busy ka talaga. Naiisip ni Cassandra ang tungkol sa eleksyon kaya ipinatatawag ito ng gobernador. Baka labanan na naman nito para manloko ng mga tao. Mas magiging busy nga si Gabriel dahil sa pangangampanya niya. Lumaban ulit ito bilang mayor at tama ang hinala niya na lumaban na naman bilang gobernador ang kanyang ama. Kakatapos lang ng pangangampanya namin sa malayong Baguio, baby. Salubong sa kanya ni Gabriel nang pagbuksan niya ito ng pinto. 11:11 na ng gabi. So tired, but fulfilling na makisalamuha sa mga tao. Natatawang ani nito bago yumakap sa kanya. Ay, may ilan nga na hinahanap ka. At bakit daw hindi kita kasama? Sabi ko na lang na busy ka. Sasama ako bukas, Gabriel. Kahit umabsent siya kahit isang araw para samahan si Gabriel. Mauunawaan naman siya na may-ari ng pharmacy, tsaka mabait naman yon. Totoo? Lumiwanag ang pagod itong muka. Sasama ka talaga, baby? Yes. Tatawag ako sa pharmacy para magpaalam. Oh, by the way, bakit pala rito ka nagdiretso? Kumain ka na ba? Nakasuot pa nga ito ng t-shirt na may mukha nito. Ang gwapo. Gwapo nang nasa t-shirt mo ah. Biro pa ni Cassandra. Bumuntong hininga ito. Ayaw ko na nga sana eh. Di naman ako nakakaayaw dahil pondo ni Gov yan. Halika, sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Tulog na ang kanyang ina. Ipaghahain kita. Wag na baby. Kumain na ako. May kauting salo-salo dahil last pay na bukas. Wika ni Gabriel. The governor is already celebrating. Ganun ba? So, dito ka matutulog? Wala namang problema kung doon matutulog ang kasintahan. They already did more than sleeping. So, yup. Nauna siyang pumasok sa kwarto. Nagtungo si Cass sa cabinet at kinuha ang pamalit na damit. Magpalit ka na ng damit at magpahinga na. Anong oras ang simula ulit bukas? Talaga bang required na kasama ka sa bawat lakad? Hindi mo naman mapupuntahan lahat yun. Kuryosong tanong ni Cassandra sa binata. Nakibit balikat ito basta naghubad ng t-shirt. Napaiwas tuloy siya ng tingin dahil talagang hindi siya masanay na makita ang well-toned nitong katawan. Huminga ng malalim ang lalaki bago pabagsak na humiga sa kama. Tinapak nito ang space sa tabi. Come on baby, let's sleep. Sobrang excited ko na makasama ka sa kampanya bukas. At the end, Gabriel won once again in the election and also her father. At kasabay din noon ay masyadong naging busy ang binata. Hindi niya alam kung dahil bago simula na naman ang term nito o ano. Pagod? Isang gabi ay tanong niya sa kasintahan. Doon na naman ito sa bahay niya umuwi. Pasok ka. Kumakapit siya sa braso nito at sabay silang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Ang dalawang kasama nito ay nanatili sa sasakyan. Bakit pala may kasama ka? Dati-dati naman kasi ay nag-iisa lang ito o kaya naman ay kasama lang ang driver nitong si Sir Tony. Nakibit palikat si Cassandra. Hindi na inulit ang tanong. They are my bodyguards. Hindi naman nakakapagtaka kung may bodyguards ito dahil nasa politika ang lalaki. Nakakapanibago lang. Bakit? Dati wala. Tulad ng nakasanayan ay kinuha niya ito ng damit na pamalit sa kanyang cabinet. Change your clothes, Mayor Gabriel Cruz. Tumawa ito. Humalik sa kanya bago nagbihis. They are just like that. Madalang magkita. Uuwi ang lalaki sa kanya kung matutulog na. Minsan sa tawag na lang nila, nagkakausap sa sobrang busy nito. Nasa pharmacy pa rin naman siya. Tumatao pa rin sa sari-sari store kapag day off at walang pasok.
Napapagawi pa rin naman si Vincent kapag nagpupunta kay Bart. Cassandra! Napairap na lang si Cassandra dahil sa malakas na hiyaw ng ina mula sa labas ng bahay. Linggo kaya wala siyang pasok. Po? Nandito si Bart. Tamad siyang naglakad palabas ng bahay. Naroon nga si Bart, nakasando at nakashorts lamang at Crocs ang sapin sa paa. Anong kailangan mo? Oh, hi First Lady. Nakangising kaway ni Bart. Ano nga? Natatawa na ring usisa ni Cass. Lagi lang naman itong pakalat-kalat sa paligid pero minsan ay wala ito dahil may inaasikaso yata kung ano. Wala naman. Ani nito pero halata ang lungkot sa mga mata nito. Baliw kang bakla ka. Ano nga? Inismiran siya ng lalaki. Kiss, gusto mo? Ano nga? May problema ka ba, Bart? Mabuti na lang nasa loob ng tindahan ng ina kung hindi ay nakikisosyo ito. Tumambay silang dalawa sa labas ng tindahan. Bumuntong hininga muna ito bago ibinuka ang mga lapi. Naaninag na may sasabihin pero piniling wag ituloy. Huy! It seems like humintulot na naman ito. She sighed. Ay, sige, wag mong ipilit ang sarili mo na magkwento. Basta nandito lang naman ako kung kailangan mo ng tulong. We're friends after all. Halata ang pilit itong ngiti. She concluded that his problem is connected to her brother. Kahapon pa nga walang text o tawag man lang ang kanyang nobyo. Sobrang busy yata ngayon. Ewan ko ba, tumango ito pero halata talagang wala sa tamang wisyo. Gusto mo soft drinks? Tanong ni Cassandra para maiwas ang topic dahil baka lalo lamang lumutang ang isip nito. Tinapay. Tara, merienda tayo. Busog pa ako. Tanggi ni Bart. At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!